Mayang gabi, mga higala, o mga suking tig tanaw nining programa, tig paminaw sa atong radio, AWR. Iabot na ang atong programa, Takna sa Pagtuon. Aniya kami, wala si Pastor Pido, kay hangtod karon mga higala, kamulo pa ang atong deliberation, atong discussion dito sa Spook Garden Church. No? Kay sa inyong nasairan, karong gabi, usokod ganibuntag, nahitabo ang first, no? Historic yun, unang constituency meeting sa Southwestern Philippine Union Conference. Gani, kapaabot pa ta sa report sa nominating committee. O sa, samtang sila, nagpadayon silang bulaton, kita sa padayon sa itong bulaton din sa atong studio, ini programa Takna sa Pagtuon. O akong kauban karon may gala, akong i-consider nga eksperto tingali, no? Dili yung nga, ana siya kamaayo, kundi eksperto yun, tungkol sa iyang kaagi, kung nahiskot tag kining mission. No? Kaya atong tema o atong topiko karong simana, Mission to the Unreached, Part 1. Ang akong kauban din sa studio, si Sir Victor Palin, ang atong Education Director sa Zamboanga Peninsula Mission. Nganong kaingon ko nga siya, eksperto tungkol kay siya, ang nag-initiate, nag-pioneer sa atong sulad schools, dapit diha sa mga island sa Tawi-Tawi, labi na ng La Island. Ganit dito may Sir last Sunday, si Ama Bating, no? Sultan Bating, di kalimutin mo. No? Nga, ang imong pagka-insistent, no? Ang imong pagka-simipuguso ko, no? Nakatandog niya, no? So, si Sir Palin, kauban nato, maghatag siya mga insights nga practical, gikan, o direct from the field, no? O, ang ato sa kauban, sa Zoom, o sapod ka eksperto, kay siya hangtod karon anaan ni nga ministry, no? Si Pastor Junel Peren, usa sa mga district pastors diha sa Northeastern Mindanao Mission, siya kauban na to, pinagi sa Zoom. So, may gabi ka nimo, Pastor Peren, abot, dungog ba minimo? Dunggan, Pastor, may gabi, diha kaninyong tanan, no, mga kaigsuunan. And si Sir Victor, no, dugay-dugay na may nagkita. Salamat kaayo, Pastor Jim, sa opportunity nga makauban ka mo sa atong discussion karon sa Takna sa Pagtuon. Alright, mayong gabi is tanan atong mga minahal nga mga kaigalaan nga nagasubaybay sa ato ang tulumanon Takna sa Pagtuon dinhi sa South Philippine Union Conference, sa ato ang Hope Channel. O may manusab ang ato ang mga Facebook viewers. We are very happy. I'm even taking this great opportunity and privilege as Doc Adil invited me nga mahimong partner niya ni ining pag-host sa ato ang Takna sa Pagtuon. Nabulahan tayo no? Kanay tayo kauban, karon nga mo, we'll be speaking in connection to our lesson discussion, experiences direct from the field. No? Pansadi pa talaga may ganang padayon, mag-ampo kita. O Diyos, niabot ng takna sa pagtuon, sa pagtuki, sa paghisgot, sa leksyon ni magihatag ka na mo. Tabangin kami Ginoong, ang among unahuna, among pamulong, subay sa imong ginatudlo ka na mo. Ang ginaampo ang mga viewers sa TV, sa Facebook, sa YouTube, at bilang among mga listeners through the radios, sa AWR, uban pa. Ang among angay matbatnan, among angay matunan, among madawat, sumala sa imong kaalam, sumala sa pagpaubos sa among unahuna, pagbukas sa among kasing-kasing, kimong ipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, Mission to the Unreached Part 1. No? Dili mahigala atong makita nga si San Pablo, okay, ang ang atong star character din, no? Ang atong main character ni ining pagtulunan karon si San Pablo, no? Gani atong makita ang iyang pamaagi mahigala sa kampana unconventional, no? Dili traditional ba? Tingali sa panahon karon mahigala dunay mga tawo nga dili muuyon sa iyang pamaagi sa iyang pag-reach out to the unreached kay murag something ko pa na sir kining radical, murag ko pa na wa sa protocol na to. Sa muni problema, no? Kay kining mga missionaries nato mahigala, no? Kanang very creative na sila, no? Ug dunay paagi nga ilang may bintuhan, ilang ang buhaton niya, you know, sa atong organization side dunay mga protocol. We have to abide by this pamaagi. So diri so nato makita, no, nga si San Pablo naghimo og pamaagi sa pag-reach out sa kining mga idol worshippers, you know, nga dili usual nga paagi. Okay, so munang akong gihangyo si Sir Palin o si Pastor Junel, okay, kabalo ko sa ilang kaagi sa sulad tingali dito sa mga isla o sa kabukiran, doon na po yung mga panghitabo nga sa manini nga wa na protocol. Sir Palin, sa imong masultiana. Yeah, that's very true, Doc Adel. During the time nga nag-pioneer ta sa work, especially sa to ang
territory nga moingon ta nga there is really an obstacles, hindrance nga dili kayo ta maka penetrate, sumala sa ato ang practice din sa mainland nga mura og okay lang kay we are used to our evangelism. Pero sa mga places nga medyo dili kaayo madawat ang ato ang mga pamaagi dinhi, kinahanglan ang ato ang kanang sensitivity in observing the culture. Yes. So kailangan nga dili kaayo ta magbasta-basta pod nga maka-present kung dili ato yung studihan intelligibly kay aron nga mawin nato ang atong hearts. So building bridges, especially establishing relationship is very important. Just like when we started our work, Doc Adel, in Tawi-Tawi actually, particular in that place. Nga akong nakita nga kinahanglan gyud nga kabaluta mo reach out, kabaluta mo study ug unsay mga pamaagig, mga methods nga ato ang himuon aron nga mawin nato ang ilang hearts, then they will know the God we are serving. So this is something like kanang approach nato nga kanang IEL, Integrated Evangelism Lifestyle. So they have to see our lives and they will see the difference nga makita nila nga there is God we are serving. So that is the first thing ato ang himuon, sensitibo ta sa kultura aron nga makasulod ang mensahe. Although dili dayon in effect nga doon na tayo makita nga harvest of souls, Yes. but we are actually kanang the seeds of truth is being planted in their hearts. Okay, very good, no? So, by the way, makaisunan, atong balikan ang atong namis nga mga parte sa atong leksyon, no? Let's go back to Sunday, kay tungod wala kita kahimo nini last Monday. So, yung Sunday nga lesson na to, ang makita si San Pablo, ikson, si Paul, tuwa sa Athens, no? Kining Athens, sikat ni nga syudad sa panahon nila, no? Sa Greece. And then, you know, interestingly, si Paul, niadto gid sa marketplace, no? Kay dito, ang kinais mga tao dito, magsige lang hisgot, mag-philosophize, o tingin magdebate, manay kalaki sa mga Greeks, no? Gani, atong timanan, ang mga dagko ng mga philosophers, no? Sukat pa kanito, mga gikan sa kining rasa sa tao, mga Greeks. So, manang si San Pablo Migala, dito gid sa marketplace, ngano daw, kay tungod dito ang mga tao. In other words, usa na ka-principal itong mabalaan, Sir, atong matunan, Sir Palin, no nga, reaching out means going to the people where they are. Yeah. Kaya we cannot expect people to come to us. No? Gamay lang tamo noktos na nga, tuduin ko ninyo sa inyong paglaom diya, sa inyong Bible. No? So, reaching out means, kung hain ng tao, tuwa gida. Pastor Peren, what can you say about this? Nalipay ko, Pastor Jim, kay ang konsepto manggod nga na-develop na mo kaniadto, especially nga bago ko nga missionary, when we talk about mayngon nato nga unreached, atong ginahuna-huna dayon ang mga tawo nga kung diin lisod kayo adtuon like sa mga kabukiran, sa mga isla. Pero diri tinuod sa Sunday no, gi-introduce sa ato nga sa syudad mismo. Diha mismo ang mga unreached, and of course Paul no tingali sa iyang panahon is very unconventional because dili pa daghan ang mga missionaries or mga evangelists nato nga ang approaches nila is muduol sila sa sama niini nga mga sari sa mga tao. But in our time today, no, in our time today, kita nagapaningkamot na gid, nagahuna-huna na gitag mga metodo unsaon nato nga ma-approach kani nga mga tao, and we're happy kay nag-progress ta pag-abot diha nga bahin. So ang makapa-inspire lang nako kang Paul at the time is ingon pagadi sa atong leksyon, daghan mo antang mga tawo nga sayon-sayon ra minsahian. Pero yung gihimo, gisulod giniya in the very heart of mayngon nato paganism at the time, diha gid mismo sa pinakasentro ang Athens. Nga kung diin, gitun-an giniya. Mao gid tingali importante mo nang ingon ni Sir Victor ganina nga we have to study the methods, ang atong mga approaches, intelihente gid yung pamaagi. Meaning atog yung tan-awon kung say maayo nga pamaagi, but we go to the people gid that is very correct. Pastor Jim. Culture-sensitive ministry, no? Kaya kinato matay consideration sa culture. Gani, sa mga libro about missions, o sana sa mga gidawat nga sayop sa mga early missionaries kanito, no? Mga Europeans, mga white Americans, when they came, they didn't only preach the gospel, they also preach their culture. So ang mga locals, ito sila nga kining pagsuot o aning sa nina, part ni sa gospel. See that? So we should be, karon nalipay ko nga, daghan na buksan tumataba. And then, another point here is kining,
By the way, si Pastor Peren, aside from being sulad sa kabukiran o sa isla, he was also the one coordinating the 1 year in mission. Yeah. Ang ilang focus, ilang focus naagit sa mga syudad. And so I remember when he was in NVC, he was talking about kining maghimo sila sa mga coffee shops, mga fitness gym, kaya diha ang mga elite food. By the way, let's not forget, when we talk about missions, dili lang ang mga taga-kabukiran, taga-isla ang atong gina-reach out. No? Naa sa syudad mismo, naday mga tao nga kini mga unreached pod. That's why sa Adventist Mission karon, Sir Pali, no, murag di na kita gamit ang term itong unentered area, unentered territory. Kaya tungkol nga, that's rather geographical. Karon we talk about unreached. Kaya mismo sa syudad, doon ay mga unreached na. Mismo sa atong neighborhood, na mga unreached na. Like the secular-minded people, the postmodern thinkers, the atheists, mga unreached na. Naara sa kusilingan, pero unreached na. Nasa mga universities. So muna, dire, nagpakita ang example si San Pablo Sol nga, or maybe dili gid intentional, but sa iyang pamaagi kita nga niadto gid sa kun hain mga tao itapok-tapok muna adto ta sa mga fitness gym, adto ta sa mga coffee shop. Okay, so Sir Palin, can you say something more? So this means Doc Adel nga there will be a cultural adaptation. Yes. So that means nga ikaw nga gustong mo reach ni ana nga group of people, you have to study kung unsa ang ilahang mga ways of life. Possible, sudlon na to na, but without compromising the biblical principles. Good. So very important nga, studyhan sa gyud nato before ta mosulod ni anang group of people para mauyunan nato asa makasulod ang mensahe, the opportunity that we can inject the truth from the Holy Scriptures. Pinaagi sa to ang knowledge first about the practices of this group of people. Yeah. That's why today, natin mga UCI, no? Urban centers of influence. It can be a school, or it can be mga hospitals. No? I saw Dr. Nadal here watching. No? He was for long time president of our hospital in Iligan, in Davao, and even in Valencia for a while. Nga mo na igso, no? Kini ato mga hospitals, schools, are actually centers of influence. No? Ang kanindot, kaya ang mga tao po gato diha, regardless of their religion or culture. But I think, very important point no, that we have to be culture sensitive. Kaya ito lagi, atong na, mga sakit mo kay ulong na sige, no, kaluwasan ni, attack lang tadritso. Now, I want to hear from Junel again, no, Pastor Junel. Sa uyem kinato, unsay pamaagi ninyo? If you can be more specific. Ang amo ato, Pastor Jim, kay ang among assignment gyud dito gyud mismo sa Makati. So, mao man ang center sa business nato sa Pilipinas, no, ang the business hub good sa Pilipinas, and it's really difficult. So kinanglan nga ang among approach sa ila is musabay sa ilahang lifestyle. When I say lifestyle, no, kana ba nga kanus ba sila bakante, unsa man nga mga klase sa mga dapit ang ilang ginaadtuan. So mao na siya nga nakahimo gyud mi og care group mismo sa maingon nato nga coffee shop. No, sa coffee shop, wa man ko naanad anak kaniadto Pastor Jim nga magtambay anang mga dapita, pero nagtambay gyud ko almost every day na ako dito. Kung wala ko dito, moadto ko dito sa parke nga kundi na po naga-relax ang mga tao dito nga na ako'y mga time gyud mismo makaistorya sa ila. And dito sa coffee shop nakahimo gyud mi og care group to the point nga sa kadaghan ng nagatambong sa among care group, we have to change venue. And then anay mga panahon nga dito nami sa mismo sa Jollibee, no, na mismo mi sa Chowking kay mas dako ang ilang area makagamit mi for free as long as nagapalit mi og pagkaon. So at the time, no, kaning mga busy kay nga mga tao, panahon sa ilang ting relax, no, kaning among mga nahimo namong members sa care group, makatuod na gid sila, moadto sila dito. And of course, among mga activities nga ginahimo dito na to sila naminsahian sa maayong balita. And I believe nga sa lahi nga mga approaches, dili gyud epektibo ditong dapita. So what we did is, we go along with their lifestyle without compromising any belief that we have. At least nga na-reach out na to sila. Incarnational gyud, Pastor Jim. Very good, no? And I like the point that you both mentioned, no? As long as ang atong pamagi, wala ka compromise yung prinsipyo. Okay? Tante magyara, no? And on the other hand, sometimes po, na we are too cautious, no? Ano nga nito mag-explore og mga pamaagi kay tugod at pagtuo nga kini nga pamaagi biblically or morning set sa Bible, di man na mao, no? Sa methodology may gala, sa strategy, sa missions, you can explore as long as again
do not compromise principle. Mura na may gala ang guide na to. No? Now, arita sa kining, when the people heard Paul, he was, lahi ang iyang doktrina, gidala sa dito sa Areopagus. No? O matupas mo lesson, kining Areopagus, muning dapit din ang mga ideas, no? I-present nila, then they will judge no? Kung sakto ba niya. In other words, anak ka-thinker ang mga, kining mga Athenians. No? Na, they are really fond of ideas ba? That's why I said, they philosophize maybe, they theologize, using logic. And then, sakto imong kwan, dawato nila. So, dito na sa Areopagus ni San Pablo, yung gida dito, alam puminawon, na what happened then? No? Na matupas sa leksyon, gigamit ni Paul ang iyang background. Kaya kinidi si Paul, Sir Paulin, orador ni? Orador, may isang manulti ba? Eloquent. Yeah, that's it. No? He was formally trained under ni Gamaliel. Well-known po ng member sa Sanhedrin kanito. No? Gigamit niya ang iyang pagka, ang akong tuan Andre ba, na leksyon is, the Lord will use us also according to our ability. Okay? In fact, when I was in Mountain Vicaris, I was teaching, no? Dagan mo estudyante sa nga kining, grabe ka in love sa mission work ito, nga di na mga eskwela, Sir Palin. Kaya mabalik kang Ginoo, unsa ako ng edukasyon. So I told them, tinood na, gamitin mo sa Ginoo, but remember, the Lord uses us according to the level of our preparation. So katong mga taong nangandam gipod, mas dako ilang kagamitan. Pero ako, hiwa ko nangandam, gamitin po sa Ginoo, pero sa ubos po na, here we see, isang public zone, gigamit sa Ginoo sa pagkigdanggol atong mga taong intellectual. Okay? But on the other hand, balancing there is, apan, ang iya pong education gikan sa kalye ko, igamit po. So akong pagsabutan, napon siya pagka, ilusupo bito, tapos siya pagka Bertoldo tingali nga, kinanto-kanto nga debate, makalahutay po siya. Yeah, that's very true. Mauna nga ang kanabang matawag na to, Doc Adel, nga ang versatility. Yes. As flexibility. Flexibility. So it's very important for man who go into mission that you have to develop that kind of attitude. So, ka-adjust ka kung unsa nga klase sa group of people that you are working, especially nga doon na kay mensahe nga ginadala. So, kabalota mo dula. So, this is Apostle Paul, gitawag sa Ginoo in the right time nga doon ay group of people, intellectual people nga makahimo siya sa pag-address sa ilahang needs para nga mapasok ang pag-introduce sa God, the true God that we are serving. In other words, in packaging the gospel, we need to consider also the people to whom we are presenting the gospel. No? There may be times we need to repack and repack and repack again. I remember one person in mission also, niya, ang problema na to, we know our gospel, we know our message, but we don't know the people to whom we are delivering the message. Diya tama si Piat. Okay, Pastor Jonel, can you say something again on this? Yeah, correct na siya, Pastor. And actually, may madugang ko gamay no sa imong gi-share ganina nga kung diin nga grabe nga passion sa ministry niya maguna-una nga dili na gid mo eskwela. Of course, nabilong ko ana nga mentalidad kaniadto, daghan kog mga kauban nga mga sulads nga ingana gyapon ang mentalidad. Pero samtang nagkadugay ko sa ministry, nakita na ko akong mga kakulangon. Daghan kay kog mga kulang, daghan kog mga maingon ako nga mga sipyat nga nahimo sa field tungod kay kulang ko sa kahibalo. Actually maunay usa nga nagtulod sa ako nga mubalik gyud kog eskwela, mutuon gyud ko, mas mutubo pa gyud ko sa kaalam aron nga mas mapuslan pa gyud ko sa Ginoo. So meaning nga akong pag-eskwela kaniadto, I don't know kung na-notice nimo Pastor Jim, ang ako gyud nga pag-eskwela sa una is ang akong preparation is for the ministry ra gyud. Unsaon ba nako ning akong nabaw-an nga magamit nako unya sa field ug mobalik nako sa field. And I'm really happy wa ko nagmahay. Kay gani kaniadto ako gyud wa nagsantop sa una-una nga kaning kurso mahimo kaning avenue sa Ginoo nga mas magamit pa gyud ko. But later I realized nga gamiton gid sa Ginoo bisan pang akong diploma kay naa ko'y mga access ba. Like before, ma-invite man ko sa mga schools maghatag kong mga mensahe, makahimo ko sa pag-message during sa graduation, but basically na ako sa side sa mga elementary pupils. But later, na ko yung mga opportunity nga nakaspeak ko sa university, nakaspeak ko sa college, because based sa understanding sa atong panahon karon nga, they need credentials before you say something, mas may kabugaton para sa ila, because that's how they understand ang mao na ilang pagtagad sa atong mga naabot sa kinabuhi. So gamay pa man ako naabot
pero nakita na nakong gigamit ko sa Ginoo. But I believe sakto ni siya nga panahon para isulti nga kung dunay mga missionaries na to nga naguna-una dili na lang mo eskwela. Kay mag-missionary na lang. No mas maggamit kita sa Ginoo kung naka-eskwela pa kita. Kanunay na ko na madungog nimo Pastor Jimmy nga gamiton kita sa Holy Spirit according sa atong preparation. Gibutang gina nako sa kung nauna. So, I need to prepare myself kung gusto ko magamit ko sa Ginoo. Pastor Jim? Yeah, very good realization. No? Thank you, Jung. At least you are a living testimony, no? Kaya, muli na, daghang kayo mga signal missionary. In fact, I remember this girl na, bright kayo siya ba? Yeah. Kining, one time nato sa office na ako, hilak siya, kaya di na ako sa namin eskwela. Iganahan sa musigit ito lang sa church, musig lecture dito. And then, brighter ba kayo ka? Someday, kung ma-nurse ka, ma-doktor pagit ka, mas dakan pa maminaw ni mo. Karon kasi maminaw ni mo, of course, na maminaw, pero di po kayo kami daw. And then, she did what I suggested. Karon, doktor na siya. Yeah. Di, mas dakan maminaw niya. Wala ko ba nga, it's not to say nga pa na, wala may pasabot nga, kining, Wrong na siya. Oo, kaning, itagamiton sa Ginoo. Muli na, God uses us according to the level of our preparation. Remember, during the Reformation, kinsay gigamit sa Ginoo pag-revolutionize sa church, pag-discover sa mga, kining mga gipanglubong ng mga kamanturan. Martin Luther, nagtuon gito mga the best scholars to sa ilang time. So mga batanon please do away with kanang hunon ito nga balik mong Ginoo sa among edukasyon, tanti gamiton sa Ginoo. Nakita bang kanta nga ilang palibig ng God, just ordinary people. God uses ordinary people. Tino na ordinary in terms of your attitude. Na humble ka, teachable ka. Kaya bisa pag pila ka PhD mo, kung di po ka teachable, di po ka gamiton sa Holy Spirit. Pero kanang ordinary po nga, di mo toon, lahi na nga context, ha? Please do not quote that song. Yeah. Okay, sir. Sa pa imong So, education director mo din importante siya, Doc Adil. Importante kayo nga ang ato ang pagdalas mensahe dito sa mga tao nga ma-build na to ang trust pinaagi sa the way we equip ourselves, especially po sa education. Muna nga, actually, kailangan ba nga mu-adjust ta? Ay kung tua punta sa mga wala po'y education, so just like Paul, nakabalo po siya mo dala So, ingon kinanto. Pero kung adto ta sa mga intellectual people, kailangan nga makakita po ng mga tawhana nga nagdala ta sa mensahe nga doon na po tayo naibaluan. Kay we might be ridiculed kung dili nato ma-match ang kanang ma-reach nato bitaw ang ilaha pong asa sila nga intellectual levels. Yes. So it's very important nga ingon ana ang ato ang preparation. Okay. So, diri sa Acts, no, buhat, or Acts 17, 22 and 23, ato makita nga, sa diha nga si Paul, ipaminaw, nakita nga na siya opportunity nga makapresentar, akong basaho, no? Verse 22, okay, chapter 17 of Acts. No? Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Him declare I unto you. In other words, di atong kita, basta ng Pablo Maygala, no? First, iyang gi-appreciate somehow, no? Ang pagka-just nun sa mga Athenians, no? Kaya matap niya, akong nakitaan, akong napanidaan, daghan mo mga ginoo-ginoo. Ito pa, wala siya naghapak din nga, sa man mo, oy? But somehow iyang gi-appreciate, no? Ito pa, nagsugod siya, by hitting the hearts of the people. No? At muna'y usa sa mga pamagi na to, no? Dili ta mo atake sa mind. Kung mind ko na itong diretsyon, ang tao na ito siya nga mo, balos mo na siya, kay bright na po na siya. Pero sa heart ko na igiyo na to, mahumok siya. So munang gibuhat ni Paul. And then what else? Iya pong ingnan sila, no? Nakining inyong anon God. Kaya nakita nga, doon ay mga inscription nga to the anon God sa Ginoo nga wa maili or wa inya kana inyong gina-worship nga anon God, akong ila-ila kanya. See? Very subtle, no? Di ba nga maro siya, pero kung ba, kining, iya bitaw na win ang ilang attention o ang ilang pagsalig, no? So, muna ang ako nakita din, no? So, anyway, Sir Palin? If I have to quote from the Book of Education, page 292, it's very important kanang word nga gigamit diha sa mao nga book is delicate tact. Meaning, ang tactfulness in our approach.
Then another very important word from that page of the book Education 292 kanang ingon nga knowledge of human nature. Sa ato pa ato yung tan-awon og tun-an para nga makahimo gid ta sa pagpasok sa mensahe nga igo sa ilahang mga pagbati. Doc Adel. Sa Tagalog pa, kung saan ang kiliti. Yeah, that's it. So anyway, si Paul, mahigala, nagsugod siya sa gitawag nga unknown. Kaya unknown man nga sila, he started from the unknown and he led them to the known. See that? So, usa na kada kung prinsipyo sa missiology or kini mission strategy mahigala, no? Nga magsugod ta kun hain ng mga tao. Then diha ta mag-build og kining confidence, mawina to sila, and then hinahinay at dalun sa what is known. Pastor Jonel? Pastor Jim, naalag ko'y na madugang gamay sa gimension ni mo ganina o naa sa atong leksyon mismo nga kung giun sa pagsugod ni Pablo gyud pag-communicate sa mga tao and complementing first na hinumduman lang nako Pastor Jim nga na nagtudlo namo kaniadto nga kung makigistorya tas mga tao nga kundi dili nato parehas og pagtuo as much as possible is murag sandwich ang imo nga approach. You start with positive and then pwede na din mo insert not really negative but ang nagkalahi ang inyong differences. And then, you cover it again with another positive. At least nga, magaan ang paminaw sa tao sa pagsugod. So, pag-present nimo sa kamaturan nga posible nga ma-steer iya nga emotion. But still, in the end, you're going to end the conversation with another positive. So, nagamit na ko na sa kadaghang mga panahon. And I'm really happy kay lahi ragyod ang reaksyon sa tao kung ingana imong approaches. No, bisan pa gani kanang mag-public evangelism ko and then naay on the spot ng mga pangutana. I always begin, bisan pag nasayod ko nga ang pangutana is murag pangbikil lang, but I always start by complimenting the person nga nangutana. Ingon ako nga kung nangutana ang tao, meaning interesado gid siya makabalo sa kamatuoran. Mag-start kita diya. And I believe nga kaning naay word nga anay phrase gigamit si Paul dire. Ingon pa niya common ground. No, ganahan ko ana common ground. Kay kung makadungog ko anang common ground, mahinumduman ako na si Sister White. Kay naaman ko'y nabasa sa iyang writings sa evangelism. Mo-share ko, pastoran ako'y basahon. I really like this one. Kay actually nag-specify ni siya og usa ka religious sect nga ingon pa gani ni Sister White, kung mahimo dili na to sila debatihon. But ako lang basahon ang giingon ni Sister White diri. Ingon pa niya sa Evangelism 574. Be cautious in your labors, brethren, not to assail the prejudices of the people too strongly. There should be no going out of the way to attack other denominations, for it only creates a combative spirit and closes ears and hearts to the entrance of the truth. We have our work to do, which is not to tear down but to build up. We are to repair the breach that has been made in the law of God. It is the nobler work to build up, to present the truth in its force and power and let it cut its way through prejudice and reveal error in contrast with truth. So, sa approach, good magdaog, Pastor. Nga kung diin nga, instead nga manarado ang tao, muabli hinoon. So, I believe nga si Paul good ang naghatag og nindot kay mga panag-ingnan kanato. Mga blueprints nato unsaon paghimo sa mission. Pastor, murag nataas na. I mean, thank you for sharing that quote from Ellen White. No? Sakto ginamay gala, no? Again, we talk about culture sensitivity. We talk about starting from what is common, from with the people that we are preaching to or teaching. So, dire, gi-mention po sa atong bottom line sa atong Tuesday lesson is unsa ko ng mga bridges or points of contact. So, I list here the felt need, no? Sa psychology kanang felt need, no? Whatever that need is, it can be emotional need, or even material. So, diha ta mag-start ka, no? Or it can also be common interests. I remember experience ni Mark Finley bitaw. Ako ni bana sa atong Adventist nga igsuon, ang asawa Adventist nga bisitahan sa ni Mark Finley, muli kay gisa di isa ganahan. Anya gi-discover ko ni Mark Finley kung sa interest niya. Hiling mo sa kining pusil-pusil. Shooting ba or firing ba na? Nagtuon po ko si Mark Finley nga pag-abot ito niya, tuloy ko sa pagkuhan. And that started the friendship. See? So muna siya ang atong usa ka example, no, nga basta di lang supak sa prinsipyo. Kaya I don't think si Mark Finley namusin na po siya tao. Ay ito nga, para lang mag-connect. So, the power of connection ba?
Sir Palin, before we go to the next? Yes, I am very happy that you made mention, Doc Adel, about the experience of Mark Finley gamit sa pusil. Kaya nakuha niya, ibalaan niya sa interest. Nako na remember lang ni ba, doon ay usa ka island dito sa isla sa Tawi-Tawi nga. That was the very first time nga nakaanha mi nga wala give me amigo while boarding the boat going there na ay bata gadula og kaning pusil-pusil, then aron nga maka-converse ko sa mga tao sa maong mga nagsakay sa maong nga boat, akong gisugdan og kanang nakigdula ko sa bata. Then later on nawin ako ang heart sa bata, nagpasabak na ang bata, then ang parents nakig-istorya na sa ako, then naghimo mi og friendship diha. Nasulod nato ang Islam makaigsunan og nakahimo gid ta og simbahan anang alapit. So you see, so that is a very approach nga makita nato nga simple pero dunay mga effect ni ana kung duna tay heart of mission. Very good, no? Yeah. Of course, makahimo ka na sige. Number one, kung maka, background elementary education. Yeah. So, kabalo kong approach sa mga bata. Yeah. That's Once mawin mong bata, ang ginikanan mo, sulod na po na. Yeah. Okay, Pastor Jun, do you have something to say about this? Yes, Pastor Jim. Na hinumduman bang gani na ako nga sa makarelate gid mi ni Pastor Victor ni Sir Victor kay ako man siyang supervisor dito sa panahon nga na ako sa Tawi-Tawi. Ang ako apod kaniadto no, gawas nga nagatudlo mi sa classroom kay ang felt need magud sa mga tawo sa isla is ang edukasyon gyud. Pero aside from that, no, gahuna-una pud ko nga unsaon man ako nga masuod pud ang ilaha nga mga ginikanan sa akong mga estudyante. So what I do, no, every end sa class gyud, nagasuroy gyud ko, makauli gyud ko, magsuroy ko sa mga panimalay, makauli ko na tag alas 10 sa gabi. Og nakita na ko nga usas pinaka the best nga approach dito sa isla kay tungod kulang pud sila sa healthcare, unsa gani ni, naningkamot pud ko makabalo ko magmasahe. And then kada gabi murag mag whole body massage naman hinuon ko bisag di kay ko kamao pero tag-upat ka balay akong masakaan no nga ana ako nga approach, and then nasuod gyud ako mga tao, and then naganay isa na ko ka experience nga naay usa ka batan-on nga akong gimassage, and then nagistorya rami, then ingon dayon siya sa ako nga, sir, dapat no ang tawag sa inyo no kay Krislam, ingon pa niya. Ingon ako nga naman kay Christian man gyud mo, ingon pa niya. Pero ingon pa niya, ang imong kinabuhi, sobra pa sa Islam, ingon pa niya. So, Krislam, siya nagamit sa maong nga pulong yun. And I'm really happy nga nakadungog ana because meaning nakita niya nga ang akong pagkinabuhi is kana bitaw nga nagauyon sa ilang pagkinabuhi sa dili maayo kun dili sa matarong nila nga pagkinabuhi. Na-recognize niya ang at least nga ang kamaayo sa usa ka tawo. And mo na nga akong ginasulod sa kung nauna kaniadto nga kung dili man galing mo abot ang punto nga mag-abligid mis Biblia, at least na lang nga makita nila sa kung kinabuhi nga mao ni siya ang Kristo nga akong ginarepresenta. Pastor. Amen, amen. You are the only Bible, or the only Jesus that they will know or they will see. Now, dito sa last part, no? We have about 10 minutes more. So how did Paul anyway introduce God? No? Sa iyang diskurso na ba? He started with what? Introducing God. Okay? Sa ila unknown, now we are now to the known, no? As creator, ako naghimo ang humanity, and then nagsigisig diskurso may gala. No? Anyway, babasa nimo ang diskurso ni Paul sa Acts 17:24 to 27. But the point again here is, ang starting ni Paul ba, he presented God as the creator of everything, no? Including human beings. So unsa kay unsay importansya ani? Ngano ka sa mga philosophical nga minds, ngano ni appeal si Paul in that, or on that point ba, na God is our creator. In other words, we are one brotherhood. So that's another missiological principle that we can learn. Okay? Sir Palin? Yeah, it's very important nga ang mga tao makasabot kung kinsa ang maglalalang. So, with that very basic foundation nga to ang introduce ngadto sa mga tao nga didto ta gahimo sa pagmisyon kay this is an unreached people. So, kailangan nga ilang masabtan aron nga pinaagi niini bisan tuod ug duna sila laing hunahuna may tungod sa mga Diyos baka nga ilahang nasabtan. Pero when we introduce ngadtos like for example sa mga isla diin kami ga mission, so we are really referring them to the magpapanjari, which is the creator God
mao na nga we also introduce the oneness of God, la ilaha illallah. So that masabtan nila nga ang belief na nato nga mga Adventist nga moabot dito silang dapit ug ilang belief may tungod usab sa Creator, itagbo na siya aron nga ma-win nato ang ilahang mga pagbati ug tungod niini mahimo nga sila makasabot sa ato ang Dios nga ato ang gilagaran. So in other words, regardless of our beliefs, no, ang atong common ground is we have a Creator. Bisan kini mga pagans, no, mga animists, they believe in a being higher than them. No? So muna diha ta mag no, nga lahi pang kalit ng mga specific beliefs, but at least we believe that na ay labaw gid nga being sa ato. No, sa sa mga Muslims, they believe in one God. No? Yeah. So ako ang nakita dito bitaw, Doc Adel, nga it's good nga muabot ka bitaw sa dapit nga imuhang gitun-an og unsa ilahang belief system. Then while you have studied and learned about the belief system, diha ka magsugod og design og mga approach nga mo fit ngadto nila kaysa you are bringing your own agenda ngadto sa ilahang nga dili maoy ilahang usual nga ginahimo. So mo na nga ato ang gihimo dito nakita nato pinaka-effective. I've been there for more than a decade doing the mission. Pero akong nakita Doc Adel nga dili gyud effective lagi ang ato ang mga approach diri sa mainland. So atong nakita pinagi sa ato ang kana bang pagtuon ug unsay maayong approach nakita nato through education. So mao bitaw na nga ang pinaka most powerful engine for church growth and discipleship is through the Adventist education, because this is according to Dr. Domingo, katong atong outgoing is the education director, nga imatod pa niya, the most powerful tool of the church is Adventist education. So in these places, akong nakita nga gidala nato ang agenda sa Ginoo, dili ang ato ang agenda, then nahimong successful karon ang ato ang Adventist education kay ang pag-introduce sa pagka-creator maglalalang masulod diha sa atong classroom. Mo na nga sa ato ang subject, sa atong curriculum, sa ato ang Adventist education philosophy, masulod gyud ang pag-introduce sa ato ang maglalalang just like sa gihimo ni Apostle Paul. Wow, thank you. No? Very rich insight. No? Thank you, Kaiser. Ikaw gid ang ngayon ko uban ako. Anyway, we want to listen to Sir Janelle for his last comments on this lesson before we end. Pastor Jim, ganahan ko sa approach ni Paul. Nga, ingon pa nimo from the unknown God, ingon pa niya, ipaila-ilan ako ninyo. Muna'y nakanindot kung ang ginadala nga prinsipyo sa isa ka intercultural nga missionary, nga huna-hunaon nimo nga pag-abot sa kamatuuran, dili ni 1-0 ang scoring. Nga, kung dili ka 1-0 ka, kung dili ka correct, sayop yun ka. Ang iya, nakabalo mo, naamoy mga 10% nga nabawaan mahitungod aning unknown God. But I will introduce to you the 90% mahitungod aning nga Ginoo. Nga na bitaw, because when we go to places, dili na to nauna-on nga mga ignorante ni mga tao gini nabawaan ako ragay na inabawaan, ako ragay nakabalos kamaturan. No, naagit sila inabawaan. Naagit sila percentage. And you have to capitalize with that. You have to complement that. And then, dugangan na yan mo. Diha man kay mabati nilang Panginanglanon. That's what Paul did eh. Naamoy unknown God, but I will introduce to you this unknown God. So maybe 5% yung nabawaan, I will introduce to you the 95% of it. So, mao na tingali, Pastor Jim, ang usa sa bugat na ako nga lesson nga nakatunan. Wow, thank you. So, mga insights niyo, Sir Palin and Pastor Janelle. No? I remember the line, ang ginagamit po ni Dr. Whitehouse na is, there is a line of truth in any religion. No? Gani, doon na po'y common na mga student nga, all truth is God's truth wherever it is found. Kung kamaturan na siya, naana sa bang relihon, kamaturan, ginaigin na sa Ginoo. Okay? Lamang, dili full truth niya. No? So, munang yun ni Pastor Janelle nga, kung doon na sila kamaturan na diha ka mag-build up, diha ka magsugod. Well, anyway, gala, no? Nindot yung discuss. I enjoy really talking with these people, mga practitioners gini, no? But anyway, wala tayo may gala. But on Friday, no, please be here again in our program. Takna sa pagtuon matag alas 6, kutob sa alas 7. Ambot si Sir Palin, wala pa siya, ako wala na ko igsoon. But definitely, Pastor Janelle will still be there. No? So, anyway, gala, no? Thank you very much for joining us in this program. Takna sa pagtuon, o ginaot, nakahatag mi, o dugang sa inyong kaalam, sa inyong eksperyensya, may gala, tungod sa atong diskusyon. O sa atong takpan kining programa, pinagi sa pag-ampo ni
Sir Palin, ang atong Education Director sa Zamboanga Peninsula Mission. Alright, akong gihangyo ato ang mga viewers diha sa duol sa presensya sa Dios pinagis pagampo. Amahan nga langit nun, puno kami sa kalipay sa maong takna sa amuang pagtuon, sa imuhang mga bililhon nga mga pulong. Dunay mga importante nga mga points nga amuang nadiskusan based on our experience as well. Nga amuang gilink niini nga maong lesson for this week. Akong gihangyo nga kini nga mga practical lessons nga amuang natun-an maghatag kinig giya labi na usab sa amuang nga mga kaigsunan nga doon na usab pagbati diha sa pagbuhat sa misyon ngadto sa mga unreached people. I am praying, O Heavenly Father, that your Holy Spirit will continue to help us grow in the knowledge and the grace of Jesus. I am also asking your special blessings that this church, this last day church, will also do its sacred task in preparing people even to the unreached. Thank you for this opportunity that we were able to share this important lesson in Jesus' name. Amen. Amen.